today is April 11 and tomorrow is April 12 and we're gonna have our house blessing. So I only have 24 hours, the whole day, to clean our house kahit na sobrang gulo. Dito pa lang sa kwarto, sobrang gulo na. Tignan nyo. Diba? So, ayun. Magna-non-stop linis tayo ngayong araw. Madami akong lilinisin kaya nagpin na ako ng aking bangs. Sipin nyo, dami mong gagawin pa, piano-piano pa dyan. Hindi ko alam kung paano nakaprogram yung mga taong paggising nila, maglilinis na agad sila or gagawa na agad sila ng mga house chores. But for me, kailangan ko muna ng inspo. Kailangan ko muna na matrigger yung aking cleaning mode on. Gumagawa muna ako ng something na mga creative, ganyan, para medyo ma-hype yung sistema ko or ma-turn on yung sistema ko. So, ayun, minsan nanonood ako ng mga vlogs na naglilinis, parapanood ko yung sarili ko minsan, and yun, nag-piano, nagdo-drawing, kung ano-ano, magluluto, and nakapagluto na ako kanina, nagluto lang ako ng breakfast ng mga bata para hindi nila ako masyadong iistorbohin pag naglinis ako. So, ayun, let's go! Ay! Nandiyan ba wala kayo? Wait lang, manonood lang ako sa TikTok. Maglilinis din ako. Tinatamad ako. Samahan niyo ako. We have been living in this house for almost since 2019. So, mga 6 years na, di ba? And ngayon lang namin ipapabless. Grabe. Better late than never, di ba? So, ayun. Ba't nga ba umabot ng ganito katagal na 6 years bago namin napabless itong bahay? Well, nung una kasi, unang taon namin dito, after nun, 2019 kasi kami lumipat. Tapos, after nun, nagkaroon ng pandemic. So, mga ilang taon din tayong nakakulong nun. And, we were a bit scared na, alam mo yun, gawa ng mga celebrations dito sa bahay. And, yun. Tapos, naatras hanggang sa, ayun, parang nakakahiya na, awkward na kapag nagpo-blessing ka na 3 years or 4 years na yung bahay mo hanggang sa ngayon, tumagal na ng 6 years. At, ayun, napag-isipan na talaga namin na it's time na siguro. Wala nang hiya-hiya at wala nang awkward timeline. Yun. For the house blessing tomorrow, first time lang naman namin magkabahay kaya wala kaming idea kung ano ba talagang mga dapat gawin. Pero for tomorrow, kami lang 5, pamilya namin at saka yung mga pastors namin. So, ayun, magpe-prepare lang kami ng konting food and hindi ko talaga alam kung ano yung mga gagawin sa house blessing. Isa rin siguro sa reason kung bakit hindi namin napabless agad yung bahay is iniisip ko na gusto ko pag nagpa-blessing kami, sobrang ganda na ng bahay, fully furnished na, lahat na ng renovation na gusto kong mangyari sa bahay ay natapos na at nagawa na. Well, hindi yun ang nangyari. And I believe na dapat siguro nung wala pang mga kung ano-ano dito sa bahay namin, as in pagkatanggap namin, siguro within a month na tinirahan namin yung bahay, pinabless na namin kaagad. Thank you. You only get that one and you're already tired. Can I get something? Can I get one?
Kakatapos ko lang linisin yung CR, hindi ko na malayan na namatay yung camera kasi nag-overheat. Mainit kasi talaga eh. Dito lang sa kwarto, dito lang sa bedroom merong aircon. Kaya yung camera nag-overheat, tao pa kaya, di ba? So, ayun, hindi ko nauna lahat ng paglilinis. I was gonna meditate outside, but Kalimutan kong kumain ng tanghalian. You know what happened? I don't know if you can see it, but I'm shaking. Is this an early sign of something? Kasi pag nalipasan ako ng gutom, di pa ako nakakain ng kanin at yan, nagsishake na ako. Iniiwasan ko kumain ng kanin, pinipilit naman ako ng katawan ko kumain ng kanin. I think it's in the dressing room. I saw it earlier. So, ayun. Umupo muna ako. Humiga muna ako. Lunch break. Diba? Kung sa mga office may lunch break kayo, may lunch break din dapat kami mga nanay. Hindi yung 24 hours maglilinis. Tapos na ako maglinis sa taas. So, dito na ako sa baba. Nandiyan na rin, nababa ko na rin yung mga lalabhan ko. And meron din akong mga hugasin doon. At yan, lilinisan. Tsaka dito. Alam nyo ba, may nag-iisipan kong inipat yung lutuan from there to here. Gustong gusto ko tong part na to, yung pantry na yan. But, the problem is, parang guluto kami dito, umuusok dyan, mainit. So, gusto ko sana, dito na yung lutuan, para ayan na yung exhaust, pagka nagluluto. Diretso na dun yung init. What do you think, guys? Help me. Kasi, gustong-gusto ko talaga tong part na yun. Ang ganda, diba? out of her banker's paycheck. So, how much of your money is going towards paying for you? Balik tayo sa usapang bakit nga ba na-delay itong house blessing namin. Alam niyo, ang naaalala ko dito sa scenario namin na to, na pinagpaliban namin yung pagpapa-house blessing ay yung verse na Matthew chapter 6 verse 33 na ang sabi doon ay, "But seek first the kingdom of God and His righteousness and everything else will be given to you as well." Parang ganun. Ayun, so siguro dapat ganun talaga yung ginawa namin. Parang dinedicate namin itong house namin kay Lord. At doon, pinaubayan namin sa Kanya, kumapit kami in faith sa Kanya na He will provide for everything that we need. He will provide para mapa-renovate namin ang maayos tong bahay, magawa namin lahat ng gusto namin. Right now, I'm really grateful. Kanina nagdadasal ako, tinitignan ko yung bahay. And I'm so happy with all the, big and small things that we have here in this house. Kasi, binigay sa amin to ni Lord. Imagine, dati, nangungupahan kami. And sobrang hirap mag-rent talaga. Maraming bawal mga bata, bawal mga aso, mga ganyan, di ba? And finally, binless kami ni Lord with the house and hindi namin agad dinedicate sa Kanya yung bahay na yun. So, ayun, parang nakaka-guilty. Sorry talaga, Lord. I'm really grateful na meron kami itong bahay nito. Marami na rin napagdaanan itong bahay na to at napalabas pa sa TV, di ba? So, ayun. And salamat din sa mga sumusubaybay lagi sa mga ginagawa ko dito sa bahay. Certain level status of living, the YouTube algorithm has pushed a phrase within the Lately ko lang na-admit sa sarili ko na gusto ko talaga ng flowers, lalo na pag may special occasion. So, ayun, hinihintay na lang namin sila pastor na dumating para ma-start na yung house blessing. Normally, we do yung house dedication, not because we want to dedicate yung bahay, but we want to dedicate the people who lives in the house. Kasi yung blessing and yung power of the Holy Spirit naman is nandun sa mga tao, not the physical. The same din kapag magdededicate ka ng kotse or gamit,
ang dinededicate mo are the people who owns it. Kasi sila yung binibless talaga nila. And sila yung na-spare. And then we do dedication because we are saying na, Lord, we acknowledge na itong lahat ng blessing that we receive comes from you, na hindi siya from our own, hindi siya dahil kami yung sobrang galing namin na nakuha namin pala. We are saying, when we dedicate, we are telling God na, Lord, we receive itong blessing na to, and we want to thank you, and we want to set apart itong bahay na to for your own glory, na lahat ng hindi ayon sa kagustuhan mo, hindi namin tatanggapin, or anything, Lord, that does not belong to you, or any bad elements or people na may plano, hindi sila pwedeng mag-win over this house. This is dedicated to you. Parang you are the one who is in charge or who owns the complete thing, because the people who lives here has submitted yung hearts and life nila unto the Lord.